Haunted School, Part 3. Matagal silang nakatayo sa lugar kung saan nawala si Epi. Walang butas sa sahig, walang bakas ng pagbagsak, parang hindi siya kailanman numiral. Si Rita ang unang nagsalita. Kapag kinuha tayo, hindi lang tayo namamatay. Binubura tayo. Tumango si Kulay. Parang hindi lang katawan ng kinakain ng paaralan, kinukonsume nito ang alaala ng mundo tungkol sa atin. Humigpit ang hawak ni Sandy sa bag niya. Ibig sabihin, kapag kinuha tayo, kahit pamilya natin, hindi na tayo matatandaan? Tahimik ang hallway, ngunit ramdam nila na may nakikinig. Parang ang bawat pader ay may tenga. Parang ang bawat pintuan ay may mata. Habang naglalakad sila, napansin ni Sandy na nagbabago ang paligid kapag hindi nila tinitignan. Isang vending machine na nadadaanan nila ay kanina'y biglang nawala. Ang bulletin board na puno ng poster ay naging blankong pader. Hinahabol tayo ng paaralan, bulong ni Rita. Inaayos nito ang sarili para hindi tayo makalabas. Napahinto sila sa harap ng hagdan pababa sa basement. Isang lugar na wala sa memorya ni Sandy na bahagi ng eskwela. Mula roon, may malamig na hangin umakyat at may tunog, parang may hinang bulungan. Rita. Napapikit si Rita. Narinig niyo ba yun? Oo, sabi ni Kulay. Ginagaya nito ang mga boses. Biglang nagbukas ang ilaw sa ibaba ng hagdan. Isa-isa, pababa, parang inaanyayahan sila. Hindi tayo pwedeng bumaba, sabi ni Sandy. Gusto nitong maghiwa-hiwalay tayo. Sa sandaling iyon, nagsara ang pinto sa likod nila at ang mga pader sa gilid ay dahan-dahang umurong papaloob. Sumisikip, sigaw ni Rita. Ang hallway ay unti-unting nagiging mas makitid. Parang nilulunok sila ng gusali. Takbo! Sigaw ni Kulay. Tumakbo sila pasulong habang ang mga locker ay kusang nagsasara sa likod nila, humahabol sa bawat hakbang. Sa dulo ng pasilyo, may dalawang pinto. Isa, papuntang science lab. Isa, papuntang art room. Nag-atubili sila kahit sandali lang. At sapat na iyon. Isang anino ang bumuluwak mula sa kisame. Bumagsak sa pagitan nila. Naseparate sila. Napadpad si Rita sa art room. Sina Sandy at Kulay naman sa science lab. Sinubukan ni Sandy buksan ang pinto pabalik. Ngunit naging solidong pader ito sa isang iglap. Rita! Sigaw niya. Walang sagot. Sa loob ng science lab, ang mga mesa ay nakaayos pabilog parang altar. Sa gitna ay may lumang attendance sheet na nakapatong sa mesa. Walang kamay, ngunit gumagalaw ang ballpen. Isinulat nito ang Rita, cold. Sa kabilang silid, narinig ni Sandy ang malayong sigaw. Hindi ito matagal, hindi ito malakas. Parang tinanggap ng hangin. Napatakip si Sandy sa bibig niya. Kumaskas muli ang ballpen. Rita, present. At saka, isang malakas na crack ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Parang may nabali, parang may nawalang haligi ng katotohanan. Naramdaman ni Sandy ang biglang bigat sa dibdib na para bang may bahagi ng mundo na tuluyang nabawasan.
Tumango si Kulay, luha ang mata. Tatlo na lang talaga tayo. Hindi na sumagot ang intercom, hindi na kailangan. Alam ng paaralan ng bilang at nagsisimula na itong maghanda para sa huling dalawa.